Olivia here, and for today's video, let's do a energy check for the month of August para naman sa Sagittarius. Ayun. Let's check kung ano ang vibe, guidance, advice, warnings for you Sagittarius this August naman. And if you have Sun, Moon, Venus, Rising, and even Saturn placements, or madami kang Sagittarius placements sa iyong birth chart or natal chart, ang video na ito might be helpful for you. And yeah, don't forget to leave your energies by commenting, liking the videos. That's really helpful para sa amin to continue this journey. And yeah, you can also follow me sa lahat ng social media accounts na nasa description below ng bawat videos. Ayun, let's check again for Sagittarius. Let's see. Anong meron? The Chariot. Oy. 3 of Cups. I heard on the go. The World. There's a lot of movements para sa mga Sagittarius sa pagpasok ng August. Positive movements, celebrations, recognitions, travel. 6 of Cups. For some of you, meron kayong i-revisit na place, ideas, person, pwedeng may bumalik from the past or ikaw yung may gustong balikan from the past. Ang daming celebration dito, ang daming recognition dito, pwedeng may puntahan kang lugar na may waterfalls, or maybe for some of you Sagittarius, may kakonek kayong water sign, Scorpio, Cancer, Pisces. And could be makikipag-reconcile or makikipag-usap ka sa isang water sign. And magiging maganda ang outcome nito. We got Knight of Wands, Knight of Swords, Queen of Wands. The Lovers. Highlighted ang love for Sagittarius sa energy ng August. 9 of Swords. 8 of Swords. Another set of cards for Sagittarius, please. Four of Cups. 6 of Wands. Teka. Kasama natin to. 7 of Cups. The Star card. Naglag pa siya eh. And 5 of Pentacles. Okay. Again, this is a reading para sa Sagittarius. And if hindi ka man makaresonate dito, you can check other videos para makita mo yung iba't ibang messages for you. So yeah, let's go. Unang nakita ko sa baraha mo, Sagittarius, for your first set ng iyong cards, there's a lot of movements. Parang magiging mas mabilis ang galaw mo this August. Maring mas maging occupied ka, mas busy ka, could be pabago-bago ka ng location. Meron din ako nakikita dito, pwedeng magkaroon ka ng pagbabago sa decision mo or sa perspective mo patungkol sa isang idea or conversations ninyo ng isang tao. Meron kang naging quick na decision making na gusto mong balikan at parang i-reset or itama. Meron kang gusto ring balikan from the past. And for some of you here, this is connected
sa isang romantic energy. Could be your ex, your past ka-fling, situationships, or kung ano man romantic term that for you. And ang dami mong hindi sinabi sa person na ito, and maaring mag-resurface siya this August for you. And alam mo yung magiging dahilan yun ng confusion. Hindi siya confusion eh. It's yung hindi ka matatahimik eh. Kaya maghahanap ka ng paraan to reconnect with that person or to talk to that person. Pero for some of you here, kung business naman, there's also an energy here. I heard the word change. Maring magkaroon ka ng pagbabago when it comes to partnership or ideas mo sa business mo. Pwedeng gusto mong baguhin yon, gusto mong i-erase yun, pero parang ano ka rin eh, nagkakaroon ka ng hesitation na tama bang baguhin ko, dapat ko ba bang sabihin. Although, ang quick ng mga nangyayari sa buhay or mangyayari sa buhay mo, Sagittarius, ang dami mong hesitations kung magiging firm ka na ba sa iyong decision, which is it's your decision versus the outcome. Of course, nakasalalay sa'yo yung decision, yung outcome ng magiging decision mo. Yun ay kung magiging open and honest ka sa kung ano man yung iniisip mo, kung ano man yung gusto mong sabihin when it comes to this career. For some of you here, gusto nyong magsimula ng buy and sell, ng mag-open ng tindahan na may ka-partner, could be a mall or a boutique. Pero parang habang nangyayari yung planning na yun or habang ginagawa ang business na yun, parang may gusto kang palitan, pero parang nagkakaroon ka ng hiya na mag-open up sa idea mo. You should open up about it. Kung hindi ka na sigurado sa partnership na yan, especially sa business na yan, or sa kung ano mang related sa partnership, try to be open kasi pwedeng mag-result siya sa'yo ng mag-result siya sa'yo ng malaking loss or losses. Pwede ring maging dahilan yun para magkaroon ka ng pagbagal ng improvement sa health mo or maring ma-compromise yung health mo. Kasi nga, parang, ayun nga, nakikita ko sa energy mo, ikaw yung tipo ng taong go ka lang ng go minsan or madalas. Pero, based dito sa cards mo, go ka ng go. Pero, nung nakita mo na ang kabuuan ng picture or you already have or like, nabuo mo na yung puzzle sa utak mo kung ano ang magiging outcome, parang naramdaman mo, teka lang, parang dehado ako. Parang gusto ko na mag-back out. So, you better be honest about it kasi magkakaroon ka dito ng, ayun nga, malaking losses when it comes to it, and mas mahihirapan kang makabangon, matatagalan yung pagbangon. So, kung may hindi ka sure, I heard talaga negosyo and decisions. I can also see eggs here. So, for some of you, there are farms. Hindi ko man alam kung ano mga patakaran sa farms. Pero yun, if you're undecided or confused sa isang decisions or kahit like you wanna change the plan, the whole plan, gumawa ka ng paraan. Kung ayaw mo nang ituloy to, maging honest ka sa conversations, maging open ka din sa mga conversations and opinions nila before it's too late. Kasi malaking bagay or pera or feeling, mas masakit kung papatagalin mo, mas masasaktan ka, mas mahihirapan ka, mas manghihinayang ka kung papatagalin mo yung mga nasa isip mo. And for some of you here, although sa love naman, ito ang nakikita ko, although ang ganda ng partnership ninyo ng person mo, mukha kayong, like, alam mo yung nasa harmony, yung energy, harmonize yung energy ninyo, pero ikaw ay naguguluhan
talaga sa nararamdaman mo. You look at the person as very ideal siya sa'yo. You admire this person so much, pero on your end, kasi ikaw kasi yung parang ang dami mong iniisip, ang dami mong kino-consider, maganda nga si ganito, pero mas gusto ko si ganito. May ganun kang tendency. So, maging honest ka lang bago ka manghinayang na ituloy-tuloy yung relasyon na yan. And, ayun nga, pagdating naman sa, again, kaperahan ulit tayo, kung hindi ka pa ready or hindi pa solid sa'yo yung isang idea na i-push siya in public or magsimula na magbenta, wag muna. Or kung gusto mo nang mag-back out sa isang partnership, you should do it as early as you can or as much as you can control pa the situation before. Kasi may malaking pera akong nakikita or may malaking masasayang dito na energy ko. Ipagpapatuloy mo kung idaraan mo sa go with the flow or bahala na. Especially if you're that kind of person. So, to avoid more damages, better to be honest and say it now kung ayaw mo talaga siyang ituloy. So, this is your reading, Sagittarius. I hope it helps. Don't forget to comment, like, subscribe for more readings and updates. Thank you.